Hello mga bok. So, for today's episode natin mga bok, if i-feature ko yung early grind namin na ginawa dahil meron tayong mga reserve orders na sinisecure dito sa aming Zion Grove Farm. So, andito tayo ngayon and at the same time, ipapakita ko na rin yung mga ginawa namin. So, eto dito, pasensyahan nyo lang, may mga nakalambitin ng mga alugbati po yan. So eto, kita nyo naman yung poste, meron kaming utilize namin yung bakod. Sa bawat poste may nakatanim na mga dragon fruit, red Moroccan. So ayan, so naka-utilize nga lang po yan yung mga poste. So ayan, punta dun. Ayan, papunta dun. So yung kabila na ay na-acquire natin ito, extension na to. So dati-rati hanggang dito lang ito yung poste natin. Ayan, dito lang pala. Dito lang yung poste namin. Yan. Pero na-acquire natin ito. So extension na to dito. So hanggang dito na to, lahat ng nakabakod. Ayan dito. So dito, andito nakatanim yung mga ibang collections natin. So may mga collections tayo. So post ko lang sandali ha. So dito, pasok tayo dito. So dati yung production namin doon talaga sa nursery. Pero sa ngayon, dito na namin dinala kasi we are targeting, nag-tank up kami ng mga 10,000 na AVR suite. Okay, 10,000 ito. So medyo may karamihan ngayon bago. So may mga buhay na nga po, may mga buhay na nga po dyan. Yan. So dito, ito feature ko rin naman. Yan po ay double rootstock planted 1 year ago. Ayan, so meron pa doon. So, bago namin nilipat dito sa Zion Grove Farm yung mga reserve na order para hindi na makuha, hindi na mabenta ng iba. Kasi may mga customer po kaming makukulit. Pinipili po yung mga magagandang stocks na naka-display doon. Naka-reserve na po. So, ayan. So, minabuti na namin ilipat dito. So, dito tayo ngayon. So lakad lang tayo. Pakita ko to dito. Sandali. So as of this moment, bali ito yung stocks na to galing sa display area namin. So nilipat namin to dito. So dito, ayan. So as you can see, pinili rin naman to kanina. Pinili na namin yung magaganda tapos nilipat dito. Tapos kita nyo naman yung pag-arrange namin, oh. Naka-spacing na po yan sila para mag-bloom, mag-sprouting at maganda. Pataas talaga yung nila. Ayan. So marami-rami pa. Pabalik pa kami. So ito nga po, entrada po ng video na to ay sabi ko nga po Zion Grove Farm. So dito namin kinukuha yung mga sayo na pangdugtong o pinanggraft. So can see, ayan oh. May mga tag po yan ng BPI. Yan doon, marami po yan doon. Papunta doon. Yan. So bawat AVR dito na nakatanim may tag po yan. Kahit dito yan. May mga tag po yan. So may mga bunga nga rin po. So kita nyo merong mga merong mga tawag nito, bunga na hindi pa nabalot. So busy po, super loaded po kami ngayon ng trabaho. Yan. Tapos ito i-picture ko na rin po. Ito po kasi yung ganito po kami mitikuloso, ganito po kahirap ang pag tawag nito in-arching
Ito po yung prinomote ni former DA Secretary Manny Piñol. So ayan po, nakalambitin. So sa amin po, dahil mass production, hindi po talaga siya advisable, masyadong matrabaho. Ganyan, no. So well, ito pinatesting lang namin. Kita nyo naman, wala na, hindi na namin yan tinuloy. So yan, hindi na namin yan tinuloy kasi hindi talaga applicable. Bali, ayan, pinakita ko lang yan mga book na pag mass production talaga namin dito, hindi talaga siya, masyadong matrabaho. So mas hiyang kami sa yung pinakita ko doon sa may entrance ng gate na V-cliff grafting po talaga. Ayan. So we still hold the secrets of grafting EBRX wheat kasi mostly hindi nakakapagpabuhay ng 80 to 90% o 95%. Though mataas ang rate ng pag in-arch, pero masyadong matrabaho. Hindi po applicable pag thousands na po ang i-production in a day, hindi kaya. So masyadong matrabaho, time consuming po. Ayan. So ito naman ang area ay composting area namin. So dito nilalagay yung mga compost, rice hull, carbonized rice hull, manure, coco peat. Yan, i-mix namin yan dyan. So dahil nga sa yung group farm ito, ay dito namin tinanim yung mga klase-klase naming mga mother trees. Meron tayong agarwood, meron tayong avocado, sempidak. Ayan. So marami-rami. Gusto ko nga sana ikutan lahat. Maabot po ng init kanang do ka kuan. So ito po yung kapatid ko, siya po yung in charge. Siya po si Herbert Mionda. Yan. Siya po yung in charge. So ako, once again mga bok, ako lang talaga yung taga-daldal. So yan, kita nyo naman mga bok, oh, yan. Agarwood po yan. So hitik po to dito. Almost 1 hectare ang lupa dito. So we are not practicing the planting distance that we provide sa aming mga customers. So pagpasensyahan nyo po dahil we are utilizing the area. May malaki naman kaming lupain, pero sadly hindi siya applicable for ganito sayon kasi tatawid po ng river o malaking ilog. So pag during tag-ulan, dahil hindi kami nakakatawid dahil nga po mataas ang tubig baha. Hikog na to. Bale, ang tupiro. So dito na area sa mga previous vlog ko ay nandito yung native chicken natin. Meron din tayong mga hybrid na manok, may Rhode Island, may Black Astrolop, mga ganyan. As you can see, ito may mga tag po ito ng BPI. Yan, tag po yan ng BPI. Hirapan tayong dumaan. Ayan, manok dito. So free range lang sila. Ayan. Ayan, may tag din yun. So tad po ito ng tag. Yung iba wala ng tag. Ayan, ito may tag din. So marami to, around 40 yung may tag dito. So ganon po siya yung pinagkukunan namin. So ito, kita nyo naman, malaki na agarwood po yan. Ikot pa tayo. So may red lady tayong nakita dito mga buko. Ayan, red lady papaya. Ito po yung tinatawag na typical dwarf. Baba lang, nagbunga, nasa mababa lang. So marami tayo ditong agarwood. So ayan, kita nyo naman, ito dito naka-prepare yung mahaba nating ladder. So nagpo-culture ng sayon. So ito po yung ito po yung
ganito po kami tikuloso ang pag-graft ng isang ABX sweet. So kino-culture natin yung sayon. So ayan, marami to dito. Andito tinago ko yung mga collection. So ayan, may agarwood pa rin, maraming agarwood, may mga Hass avocado. Papakita ko yung Hass avocado dito. Meron tayong American lemon. So andun yun sa extension, mga marami. Musang King, malaki na yung Musang King, pero yung iba nandun, hindi na lang tayo ikot dun area, hindi na lang tayo ikot. So ayan, ito yung ating Hass avocado. Ayan, malaki na. Sana magbunga na ito kasi almost 2 years na ito. To malaki na oh. So ayan. So marami din tayong tanim na red lady papaya. Ayan oh. So hitik sa bunga mga red lady papaya. Ayan. So marami akong siningit dito. Eto, siningit na naman to dito. Ayan, kita nyo naman ito mga bok. Oh. This is triple rootstock. Ayan, triple rootstock na AVR. So ayun, dito tayo sa aming extension, pero walang linis. So iwasan, hindi na lang tayo pupunta doon. May previous video naman ako kasi baka umulan kasi. So baka may mga ahas. Naka ano lang ako ngayon oh. Naka chinilas lang. Dapat tayo mag boots. So may mga kakao din dito. So suot lang tayo dito mga bok. Suot lang. Yun oh, agarwood ulit. Marami. Yung pomelo andun sa loob, yung pomelo. Pero sadly may dalawang pomelong fruiting na natumba. Ayan oh. Hindi na na-harvest, nabali. Minarkot yung na earlier yung tawag na ito, agarwood. Inyo lang yung pag arrange ng natin, ibiyak ng mga reserve orders. So mga 2 to 3,000 yung itatago dito mula sa ating display area. So ayan, Merry Christmas sa ating lahat mga bok. So ito bago magtapos mga bok, ipapakita ko sa inyo yung isang halimbawa na naka open center method kasi wala nang sa gitna. Ayan. So maliit lang yung area namin. Maliit lang yung area dito. Ano lang to, half hectare lang ito, tapos ngayon nadagdagan na naman na almost 1 hectare na ito dito. Nabili man yung share ng kapatid ni mama. So ayan. So maputik dahil gusto ko nga sana pumunta doon sa extension natin, pero wag na lang. So dito na lang tayo mga bok, dito na lang tayo. So papasok tayo dito mga bok. Ayan, ito nga po dito yung native chicken area. So naka free range lang sila. Ayan. May Rhode Island din tayo. Ayan. Dito naman pasok tayo. Ayan, papakita ko sa inyo yung malaki na nating sempidak. Ayan.
Simpidak po yan mga bok. Yan po yung dahon niya, mabalahibo. Simpidak, magaspang. So marami pang ibang simpidak doon nakatanim, pero maputik yan. So balik tayo, papakita ko sa inyo kung gaano nakalaki yung 1 year and 3 months natin na double rootstock. Eto, so if you ever happen to check the video, yung interview namin kay Sir Buddy Gansinyap Agribusiness, ito po yun. Yan, ito po, papakita ko to. Ikutan natin mga bok. Malaki na, no? Yan, no? Sobra. 1 year and 3 months mga bok, pero ano na yan? Siguro mga 6 meters. Almost 6 meters siguro. Di ko lang matansya. Yan na po yung status niya mga bok pag naka double rootstock. Ayan, malaki na. Nagdikit na sila mga bok. Ayan, o. Nagdikit na sila. Ayan. So, double rootstock 1 year and 3 months mula na ipatanim. So once again, ito po yung ginawang demo ni Papa nung nag-interview si Sir Buddy Gansinyap Agribusiness. So sobrang kapal na, needs pruning na naman. Needs pruning na naman. So ito dito, hitik sa bunga. Yan. So may mga bunga na kailangan ng balutin. Yan, may mga bunga na kailangan ng balutin. Busy pa si Pam, yung in charge, yung kapatid ko. So meron tayo ditong napabayaan na musangking pala to. Musangking pala to. So, hindi pa to nakadouble. Kailangan mag-maintenance ulit panay ang ulan dito. So ito yung sinasabi ko na natumba na pomelo. Sayang, dami pa namang bunga palagi nito na pomelo. Tapos nandun. So kailangan ulit mag-replanting kasi pag malinis na yan, wala na. So marami ng spacing na kailangan punan. So mag-i-insert tayo. Yan. Laki, no? So ito ay puyat. Naka double rootstock na puyat. Ay hindi pala naka double rootstock. Yan, puyat ito. Marami tayong puyat tree doon sa aming bukirin. So ayan, I guess ito na lang muna mga bok. Hindi na muna tayo pupunta doon sa aming extension dahil masukal. Tapos very dangerous rin, baka may mga ahas. Tapos hindi tayo nakaboots, nakapaalang tayo ngayon. So maputik. Ayan. So I guess I would like to end this one mga bok for saying Merry Christmas po sa ating lahat and a prosperous New Year to come. Merry Christmas po sa ating lahat.